wala talaga kami makain nung naghahanap ko kung saan ako na makautang. 2 taon. Dinadala ko yan. May baon lang kami tinapay para pag nagutom siya, meron siyang makakain. Malaking pasalamat ko doon kay Ma'am Maricel na isa ako sa napili niyang magkaroon ako ng sari-sari store. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya ng marami. Ako po si Susan Borromeo na nakatira sa Mandaluyong, 69 years old. Meron po akong 4 na anak, 3 babae, saka 1 lalaki. Bali, sino pong kasama niyo dito sa Mandaluyong? Ang kasama ko po, ito lang pong anak ko na si Jonathan. Kami na lang dito, magkasama dito sa bahay na ito. Pang ilang anak niyo po si Jonathan? Pangatlo, kasi ang panganay ko babae, magkasunod yun. 3 babae, 1 lalaki. Nasaan po yung ibang pong? Yung 3 anak kong babae, nandun sila sa Bicol. Nasa Bicol sila. Kasi nung nabubuhay po yung nanay ko, medyo malapit sila doon. Tapos, nung napunta kami dito, nung nagbakasyon lang kami dito sa Maynila, kasama ko si Atan. Tapos, sabi ko, babalik tayo sa Bicol pag doon na tayo magbabagong taon. Saka, hindi na kami pinabalik nung dati kong kasama. Kaya dito na kami nagtagal hanggang sa ngayon. Nay, nasaan po yung asawa niyo po? Balita ko po, nasa Bicol siya. May kinakasama na rin ata siya sa ngayon. Ano pong trabaho ninyo, nanay? Dati, ang trabaho ko nung kalakasan ko pa, nagkasambahay din ako, tapos nagpa-plancha, laba. Iyon ang trabaho ko. Maliit pa yan si Atan, dinadala-dala ko yan pag naglalaba ko. 2 taon. Dinadala ko yan. May baon lang kami tinapay para pag nagutom siya, meron siyang makakain. Nakakauwi kami yan minsan hapon na, mga 5:00. Iyon po. Si Jonathan po ba ay may trabaho? Oo, sa awa ng Diyos, nakatrabaho siya dyan sa Lalamove. Kaya malaking pasalamat ko na sa pag-ano ko na hindi na ako, siya ngayon ang nagagabay sa akin. Lahat siya na, kasi pinausap ko siya nung malakas, nakakapag-ano pa ako. Ngayon na medyo mahinaan ako. Sabi ko, ikaw naman ngayon ang sa akin, bahala sa bayad ng bahay. Lahat, ikaw naman sa ngayon. Sabi ko, nag-okay naman yun si Atan. Kaya malaking pasalamat ko na nakapasok siya dyan sa Lalamove. So, nanay, kamusta naman po ang buhay dito sa Mandaluyong? Dito masaya na ako dito sa lugar na naanuhan namin, masaya na ako. Ayoko nang umalis Kampante na ako dito kasi ang ko naman, kahit naghirap-hirap kami mag-ina, okay lang. Kung ano lang ang mayroon yun ang pag-aanuhan namin. Nanay, pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng pinakamalaking hamon na nangyari sa buhay niyo po at paano niyo po yun nalampasan? Ang pinakamalaking, hindi ko talaga makalimutan, nung nagkasakit ako, mahigit 1 buwan. Para akong mabuang-buang noon. Hindi ako nakakatulog 1 buwan dahil sa trabaho ko daw na napasukan daw yung ulo ko ng lamig. Hindi ako nakakatulog noon. Yung mga kasamahan ko, nakikita ko sila tulog na tulog. Ako nakaupo lang. Sana makatulog ako kahit man lang kunting oras. Iyon ang hindi ko talaga makalimutan. Ano po yung naging sakit niyo, nanay? Nung nagpa-albularyo ako, ang sabi nung naggamot sa akin, kaya buti nga nanay, pumunta ka dito. Kung pinalagpas mo pa yan ng mga ilang araw, mabubuang na daw ako. Yun ang sabi niya. Kaya malaking pasalamat ko yung nagagamot sa akin, si Mang Julian. Yun ang nagpagaling. Kaya malaking pasalamat ko doon. Nakabalik ako siguro mga 5 araw lang. Gumanda na yung pakiramdam ko, nakakatulog na ako ng maigi. Masaya na ako dahil kung sa nagkampante na yung katawan ko. Ano po yung hindi mo makakalimutang nangyari sa inyong mag-ina dito? Yung wala talaga kami makain nung naghahanap ko kung saan ako na makautang. May tira pa kaming kunting bigas noon. Sabi ko, Tan,
pasensya ka na dito. Ito lang, ang linuto kong ulam namin, sa totoo lang, isang itlog, isang Lucky Me. Iyon pinagsaluhan namin dalawa. Sabi ko, Tan, pasensya ka na dito. Sabi, ma, huwag ka nang, hayaan mo na yun. Kung iyon lang. Kaya, pasalamat ko dito. Hindi siya mapili. Kung ano nun ang nakikita niya, iyon lang. Kaya, minsan napaproud din ako dito sa anak kong yan. Kay Jonathan po, Nay, ano pong message? Proud ako yan sa kanya. Kahit minsan nagkakagalit kami dalawa, proud pa rin ako sa kanya. Minsan pinapagalitan niya nga ako, di nila ako humikibo. Kaya kahit pa paano, pasalamat din. Alam mo, pag wala kaming ulam, sabi ko, Tan, pag uwi mo magdala ka na lang ha. Alam mo kung sasabihin sa akin, okay mama. Kaya pag uwi kami, dala na kaming ulam. Nagsasaing na lang ako. Kaya pag dating niya, sabi ko, ano, kakain ka na. Sabi, mamaya na nga lang ma. Ikaw, mauna ka nang kumain. Sabi ko, mamaya na rin ako. Kaya proud sa kanya. Kaming dalawa na lang. Minsan yung mga anak ko, nami-miss ko rin. Kaya lang, malayo eh. Saka, kailangan ng pamasahe. Timuti ko. Po sila bumibisita dito. Yung nakaraan, pumunta dito yung anak kong isa, yung kasama yung apo ko. Nagbisita rin. Sabi ko, di ko nga alam na umuwi na, nagkataon na magbabagyo nung Tino. Kaya nakauwi na sila. Yun nakakapagpaalam sa akin. Nalaman ko na lang kay ata na, ngayon, tinanong, sabi ko, Tan, nakauwi na ba yung kapatid nung uuma? Nakauwi na sila. Ay, sabi ko, ay salamat naman, hindi na sila naabutan dito. Minsan, nami-miss ko rin yung mga apo ko doon, mga anak ko. Bakit ka po sumali sa Kapot Challenge Sari-Sari Store giveaway ni Miss Maricel? Noong pa talaga, nung doon pa kami sa kabila, nag-ano talaga ako, pangarap ko talaga yan, na sana ka ako, balang araw, magkaroon ako ng kahit man lang kunti, na mabiyayaan ako ng kahit wala pa, yung ano ko lang, sana ka ako kahit pa paano makakatulong sa akin na kahit na wala na akong trabaho, yan na lang ang pag-aanuhan ko ng kahit pang kunting namin, pang gastos-gastos ba. Malaking pasalamat ko doon kay Ma'am Maricel na isa ako sa napili niyang magkaroon ako ng sari-sari store. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya ng marami. Ano po yung naramdaman niyo nung nalaman niyo na isa kayong Ay naku, hindi ako makatulog. Excited ako. Alam mo, 3:00 pa lang, 2:00. Nagising na ako hanggang ng umaga. Hindi na ako nakatulog ng araw na yun. Ngayong itatayo na natin, Nanay, yung sari-sari store niyo. Ano po yung masasabi niyo? Proud ako dahil nabigyan ako ng ni Ma'am Maricel. Kaya malaking pasalamat ko sa kanya na isa ako sa napili niyang mabigyan ng kunting sari-sari store. Malaking bagay na ito sa akin na nabiyayaan ako kahit papaano. Anong mensahe niyo po kay Miss Maricel? Sana, Ma'am Maricel, Tulpo, maraming salamat po sa yung biyayang binigay mo sa akin at sana po marami ka pang matulungan na kagaya ko na naghahanga din na magkaroon ng kunting sari-sari store. Maraming salamat po and God bless you sa iyong pamilya. Salamat po kay Ma'am Maricel Tulpo
na isa ako sa napili niyang mabigyan ako ng sari-sari store. Merry Christmas and Happy New Year to Ma'am Maricel Tulfo. At sana po marami ka pang matutulungan na kagaya kong mahihirap. At God bless po sa inyo, pamilya, lalong-lalo na po ikaw, Ma'am Maricel Tulfo. Maraming salamat po. Pinapangako ko po, Ma'am Maricel Tulfo, na yung binigay mo po sa akin na sari-sari store, papalaguin ko po ito sa aking abot na makakaya. Kaming dalawa lang anak ko, papalaguin namin ito kahit papano. Magtutulungan po kaming dalawa. Maraming salamat po and God bless you po sa inyo. Thank you po.